Anime Recaps Tagalog. Subscribe na agad. Si Saitama ay dating hindi siya kalbo at mga mahihinang halimaw lang ang hinahunting niya. May binibisita siyang tailor na palaging nag-aayos ng kanyang outfit. At ang tailor na iyon ay palaging binubuli ng ibang tao kung kanino siya may utang. Simple lang ang bayan nila, at karamihan ng mga establishmento ay nagsara. Simple din lang ang buhay ni Saitama, pero ang problema niya ay ang pagbabayad ng inuupahan nito. 3 buwan na siyang di nakakabayad at binalaan na siya ng landlord na paalisin kapag hindi pa nakabayad. Kinabukasan ay nalaman ni Saitama na magsasara na rin pati ang tailor's shop, dahil sa isang masamang taong nang-iipit sa mga negosyante. Dahil nais nitong sirain ang lahat. Nais tumulong ni Saitama kaya't sinundan niya ang sketch ng tailor na kanyang puntahan, na tirahan ng masamang tao. Nakita nga niya ang hideout ng mga gangster. Kumatok siya sa ilang mga pinto at pinagbuksan siya ng ilang mga gangster. Pero nasabi ng mga ito na baka naroon siya para sa bounty price ng kanilang ulo. Kaya't nagka-interes si Saitama at hinuli silang lahat. Kalaunan ay nakarating siya sa kwarto ng Big Boss, at sinabi dito na ibalik na ang papeles ng tailor na kinuha niya. Pero naging halimaw ang Big Boss at tinawag ang sarili na Fish of Darkness. Saka nito inatake si Saitama. Sinabi pa nitong siya ang may pinakamalaking bounty na ikinasiya ni Saitama. At hinuli ni Kalbo ang lahat ng mga gangster. Sinabi niya sa landlady na babayaran niya ang upa, pag nakuha na niya ang premyo. Pero nagalit ang landlady dahil baka balikan siya ng mga gangster, kaya't pinalaya si Saitama. Pero pinapasok siya ng tailor kalaunan at binigay sa kanya ang kanyang masterpiece na costume ni Saitama. Nakita daw nitong superhero si Saitama at sakto lang ito sa kanya. Naipakitang kalbo din ang tailor. At mula noon ay suot-suot na ni Saitama ang costume. Isang araw ay sumasabog ang syudad dahil sa isang halimaw na mukhang ipis. Siya si Vaccine Man. Muntikan na niyang tapikin ang isang bata, pero niligtas ito ni Saitama. At si Vaccine Man ang kanyang pinasabog sa isang suntok. Noong hindi pa malakas si Saitama ay may nakausap siyang talangka na hinahanap ang isang bata, na ang itlog ay nasa mukha. Sinulatan kasi ng bata ang dibdib ng talangka noong nakatulog ito. Nakita ng talangka ang bata at binalak saktan, pero hinailan ni Saitama ang isang mata nito na sinama pati ang lamang loob na kanyang ikinamatay. Nais ni Saitama na iligtas ang mahihina, kaya't nag-training siya ng matagal. Habang nasa grocery, ay biglang lumindol na ikinatakot ng lahat. Nasira ang store dahil isa palang higanti ang tumatakbo sa labas. Isang baliw na scientist ang gumawa ng serum para sa kanyang kapatid na nais maging pinakamalakas sa lahat. Sinisira nila ang lahat ng kanilang mapuntahang bayan, dahil sa pagse-celebrate ng kanilang nakamit na tagumpay. Pero biglang dumating sa Saitama. Kaya't sinabi ng scientist na patayin ng higanti ang lalaking nasa kanyang balikat. Ginawa naman ito ng higanti. Pero nagkamali siya, dahil ang kapatid niya ang napatay niya. Tanga na higanti. Nagalit ito at pinagsusuntok si Saitama, hanggang magkaroon ng malaking butas sa lupa. Inisip ng higanti na patay na si Saitama at saka din niya naisip, na boring din pala ang maging pinakamalakas sa lahat. Biglang lumabas si Kalbo at sinuntok ang higanti sa mukha, na kanyang ikinamatay. Kalaunan ay may lumabas pang isang higanti na sinuntok lang ulit ni Saitama at nawasak. Kinabukasan ay biglang nagising si Kalbo, dahil sa umataking subterranean sa bahay niya. Nagdatingan ang mga ito dahil naghahanap sila ng bagong matitirhan. Kaso nang makita nilang maraming tao ang ibabaw ng mundo, ay pinagpapatay nila ang mga tao. Ngunit nagulat sila nang isang suntok lang ni Saitama ay patay ang kasama nila. Nasisiyahan si Kalbo dahil daw nagagawa na niyang makipaglaban ng normal. Pinagsusuntok niya ang maraming subterraneans. Pero nang kakaharapin na niya ang boss nila ay biglang nagising si Saitama. Nainis siya dahil panaginip lang pala ito. May dumating ng mga subterranean na ikinasiya ni Kalbo. Pero nang matalo ang leader nila at nagsitakbuhan ang mga ito ay muli siyang nalungkot. Kinabukasan ay may mga hayop na sinisipsip ng sangkatutak na mga lamok. Samantala ay nahihirapan si Kalbo sa paghabol sa isang lamok na iniinis siya. Isang demon mosquito ang umatake sa bayan kaya't umalis ang mga tao. Pero isang magnanakaw ang nagpaiwan para dumiskarte. Ngunit naging biktima siya ng halimaw na si Mosquito Girl. Naging buto at balat na lang siya dahil sa mga lamok. Mas malala pa sa dengue. Si Genos naman na isang android ay hinahunting ang halimaw at inatake ang mga lamok gamit ang apoy. Natupok ang mga ito, ngunit pinutol ni Mosquito Girl ang kanyang kamay. Kaso nga lang ay pinutol din ni Genos ang kanyang mga paa. Kaya't tinawag ni Mosquito Girl ang lahat ng mga lamok para palakasin ang sarili. Muli sanang titirahin ni Genos si Lamok Girl pero biglang dumating ang nag-aaborotong si Saitama na hinahabol pa rin ang lamok.
Inatake sila ni Lamok Girl gamit ang lahat ng lamok, pero tinupok lang itong lahat ni Genos. Pero pati ang damit ni Kalbo ay nasunog din at nagborils siya doon. Pero di ipinakita. Malay mo baka may buhok. Akala ni Genos kung talo na si Lamok Girl pero hindi pa pala dahil mas lalo lang itong lumakas at mas lumaki ang aalog-alog na puwet. Madali lang nitong tinalo si Genos na naging scrap. Magse-self-destruct na sana ang android para pati si Lamok Girl ay matapos. Pero sinapak ni Saitama ang puwet ni Lamok Girl at sumabog siya. Nagulat si Genos dahil sa lakas ni Saitama at nais niyang maging estudyante nito. Nagkwento si Genos kay Saitama kung paano siya naging android at kung bakit niya gustong lumakas. Daldal siya ng daldal na ikinairita ni Kalbo kaya't pinatigil siya. Samantala ay hindi lihim sa House of Evolutions ang pagkamatay ni Lamok Girl dahil sa sapak ni Saitama. Nais nilang gawing experiment subject si Saitama dahil sa lakas nito. Nagpadala sila ng maraming mga halimaw para kidnapin si Saitama. Pero lahat ng mga ito ay walang hirap lang na sinapak ni Kalbo. Isang mas malaking android ang dumating kaya't ito ang kinalaban ni Genos. Dalawa pang halimaw ang dumating na sina Ground Dragon at Beast King. Naboring si Saitama ng may baon sa lupa. Kaya't ipinakita ni Beast King ang malaking katawan at kung gaano siya kalakas. Pero sinuntok lang siya ni Saitama at may libreng karne ng leon. Nakita ito ni Ground Dragon kaya tumakbo sa ilalim ng lupa pero dumiretso siya ng impyerno nang mahuli siya ni Kalbo at tinigo. Nang matalo ni Genos ang android ay nalaman niyang isa itong android na gaya niya. Ibig sabihin wala din siyang iniipit na itlog. Sinabi ng gorilla na pinadala siya ng House of Evolution. Pagmamayari daw ito ng isang mad scientist na nagtagumpay sa kanyang eksperimento nang tumanda na siya. Pero nagawa niyang maibalik ang binatang sarili at makagawa pa ng kanyang mga clones. Nagdesisyon sina Saitama at Genos na puntahan agad ang House of Evolution. At agad silang tumakbo patungo sa kinaroroonan nito. Nalaman ito ng House of Evolution at natakot ang boss na baka masira ang mga gawa nito dahil kay Saitama. Kaya't sinabi nitong ilabas nila ang kanilang pambato na si Kabuto. Natakot man ang lahat ng kanyang clone pero ito ang desisyon ng boss. Pero pinatay lang ni Kabuto ang lahat ng clone. Sinabi ni Boy Labo kay Kabuto na kung siya ang pinakamalakas ay talunin niya si Saitama. Nakarating sina Genos at Saitama at agad na sinunog ni Genos ang gusali gamit ang kanyang apoy. Nakakita naman si Kalbo ng daan pababa at pumasok sila dito. Nasalubong nila si Kabuto na agad na inipit si Genos sa pader. Saka inimbita si Saitama na maglaban sila sa isang battle lab. Pero humabol si Genos at inatake si Kabuto gamit ang apoy nito. Pero hinihapan lang ito ng Kabuto at nasunog ang buhok ni Genos. Nanunood din sa tabi si Boy Labo. Ipinakita ni Kabuto ang kanyang bilis at nagpunta sa likod ni Kalbo. Pero natakot siyang bigla nang makita ang mukha ni Saitama at umatras. Saka ito nagtanong kung bakit ang lakas-lakas niya. Sinagot naman ni Kalbo na lumakas siya dahil sa 100 push-up, 100 sit-up at 10 kilometrong takbo araw-araw. Ngunit sinabi ni Genos na kalokohan lang daw ito. Pero totoo yon at nagpapakalbo din, subukan nyo. Nainis si Kabuto at nag-transform ito sa kanyang rampage mode. Nagsara din ang battle lab at walang makalabas. Inatake ni Kabuto at pinagsusuntok si Saitama, pero wala lang siyang reaksyon. Ngunit naalala ni Saitama na market day pala sa araw na iyon, kaya't sa excitement ay sinuntok niya si Kabuto at nawasak ito. Gulat na gulat naman si Boy Labo. Saka lumabas ang Kalbo at android para magpalengke. Isa namang tinawag na Paradisers na pinamumunuan ni Hammerhead, ang nagre-rally at sinabi nilang hindi na nila kailangang magtrabaho, dahil bibigyan daw sila ng 10K ng isang politiko. Pero walang nakikinig sa kanila. Mayroon silang advanced technology na armor. Sinuntok nila ang isang gusali at natomba ito, pero mali pala ang kanilang tinarget. Nanunood noon si Saitama ng balita at nakita ang mga kasamang Kalbo na nagre-rally. Sinabi ng newscaster na iwasan daw nila ang mga Kalbo dahil baka kasama sila sa mga masasamang loob. Kaya't nainis si Saitama at ninais makialam. Kaya't shut up sa mga Kalbo dyan. Magpatubo na kayo ng buhok. Paano masabi? Sa isang lugar naman ay ipinakita ang baklahi na ninja na si Sonic. Sinabi nito sa kanyang mga kliyente na siya na ang bahala sa mga nagre-rally. Kalaunan nga ay nagkita sina Hammerhead, kasama ng tropa at ng ninja. Sinabi ng ninja na puputulan niya silang lahat pag hindi sila umatras. Pero matapang ang mga Kalbo na umatake, kaya't parang naglinis lang si Sonic ng nahuhulog na watermelon. Pili ka na ng ilagay mo sa pader mo. Saka pa siyang ngumiti ng ngiting namamanyak. Inatake ni Hammerhead si Sonic gamit ang isang puno, pero natomba lang siya na may shuriken sa ulo. Tinawagan ni Sonic ang client at sinabing tapos na ang trabaho pero napansin niyang tumakas si Hammerhead. Makapal pala ang buto ng ulo nito.
Nakita ni Hammerhead si Saitama at akala nito kung sasali siya sa kanyang gang. Pero tumanggi si Saitama kaya't sinuntok niya ito gamit ang malakas na armor. Pero nakatayo pa rin si Saitama at sinira niya ang armor ni Hammerhead. Tumakas ulit si Hammerhead na sinabing magbabago na siya. Kalaunan ay nakita ni Sonic si Saitama at dahil kalbo siya ay inakala niyang kasama siya sa Paradisers. Kahit sinabi ni Saitama na hero siya, ay di pa rin naniwala si Sonic, at naintriga sa kanya. Ipinakita nito ang kanyang bilis sa paggalaw. Pero sinuntok lang ni Saitama ang itlog nitong nagwiggle-wiggle pa. Ulitin natin. Nagwiggle-wiggle pa. Kaya't natigil ang laban ng dalawa. Naiinis naman si Saitama, dahil walang nakakakilala sa kanya bilang hero, kahit na ilang taon na siyang superhero. Kaya't sinabi ni Genos na magpa-register kasi siya sa Heroes Association. Pero kailangan niyang maging active sa pakikipaglaban sa mga halimaw para manatili siyang hero pagkatapos. Nang dumating ang exam para sa pagiging hero ay sumali sa pagsusulit si Saitama. Maraming macho doon, pero wala nang mas malakas pa kay Saitama na minadaling tinapos ang physical exam. Sumali din si Genos sa exam at opisyal na siyang naging Class S hero. Ngunit dahil ito sa pagsira niya ng gusali ng House of Evolution. Kalaunan ay sinubukan ni Genos ang lakas kay Saitama, pero wala siyang laban sa bilis at lakas ni Saitama. Sa isang suntok lang, ay talo na si Genos at nasira ang bundok sa likod nito. Sinabi ni Saitama kay Genos na sanayin nito ang utak sa pakikipaglaban sa kapinaalis. Saka siya nagpunta ng kalsada para mag-amok ng mga masasama pero wala siyang nakita. Wala din yung Itbulaga na nagbibigay ng pera kada tanghali, kasama ang kalbong si Wally na tulad ni Saitama. Kinabukasan ay naghanap ulit si Saitama ng mabubugbog na kalaban, para tumaas ang hero rank niya. Pero wala siyang nakita, kaso ay inatake siya ni Sonic na muling nagpakita. Ngunit dumating si Top Tank na isang Class S hero, at napagkamalan si Saitama na durugista. Kaya't sinabi niyang maglaban sila, pero sinabi ni Kalbo na hero din siya. Pero binombahan lang ni Sonic si Top Tank at natulog ang macho. Inatake din ni Sonic ang syudad na parang baliw, kaya't binatukan siya ni Saitama na bumulusok sa baba. Sa City Z, kung saan din nakatira si Saitama, ay dalawang Class A heroes ang nagroronda. Pinadala sila ng Hero Association para mag-imbestiga, dahil sa biglaang pagdami ng halimaw dito. Sila sina Golden Ball at Mr. Swabby. Ay, Spring Mustachia pala. May nakita ang dalawang hero na namamasyal na tao na seaweed. Agad itong inatake ni Golden Ball gamit ang tirador nito. Pero pinatulog lang siya ng halimaw. Nilabanan ito ni Mustachia gamit ang espada nito. Pero kasing tigas ng metal ang galamay ng halimaw. Pasimpleng nagtawag ng tulong si Mustachia, at kalaunan ay nahubaran na rin siya. Sakto namang napadaan si Saitama na galing sa palengke. Nais siyang kainin ng halimaw, pero kalaunan ay niluto ni Saitama ang galamay ng halimaw. Libreng seaweed sa isang suntok lang. Nalarma ang Hero Association dahil sa biglaang pagdami ng mga halimaw, kaya't may ilan din mga heroes ang nagbabantay. Sa kalawakan ay may isang asteroid ang biglang nagbago ang direksyon nito patungo sa mundo. Tinawagan ng Hero Association ang lahat ng mga Class S hero, para ayusin ang problema. Kasama din si Genos, kaya't nagpaalam muna ito kay Senpei. Nalaman ni Genos kay Bang na isa ring Class S hero na ang babagsakan ng meteor ay sa City Z. Dahil dito ay agad niyang ginamit ang bagong armas, para i-upgrade ang sarili para sana pigilan ang meteor. Pero dumating ang isa pang android na Class S hero na si Metal Knight, para gamitin ang kanyang bagong imbensyon sa paparating na meteor. Pero wala itong epekto kaya tumakbo ulit ito. Walang silbing hero. Kinakalkula ni Genos kung paano niya sisirain ang meteor, nang sabihin ni Bang na mag-focus siya. Kaya't naisip ni Genos na gamitin ang lahat ng lakas sa isang tirada. Ngunit wala paring epekto maging ang ginawa niyang pagpapalabas ng lakas. Biglang lumabas si Kalbo at sa isang suntok lang ay nasira ang meteor. Napigilan ang tuluyang pagkasira ng buong syudad. Kaso nga lang ay nahulog pa rin ang mga nabitak na meteor sa lupa. Mas lalong nirespeto ni Genos ang kanyang senpei. Kalaunan ay sinabi ni Genos na ang rangko ni Saitama mula sa pinakamababang Class C ay tumaas sa rank 5. Dahil dito ay nainggit ang ilang Class C heroes na Tank Top Brothers. Parang tulad ng ilang Pinoy, inggit lang alam di naman nagtatrabaho. Nagchismis ang Tank Top Brothers at sinigaw na dahil sa kabobohan ni Saitama kaya nasira ang buong syudad. Narinig ito ng mga tao na mainit pa lang ang ulo kaya't sinigaw nilang tumigil na si Saitama sa pagiging superhero. Sa kanila inatake si Kalbo dahil daw gusto nitong makipaglaban kahit hindi. Pero tinapos at pinisil lang sila ni Saitama. Saka sinigaw ni Kalbo sa mga tao kung bakit di nila tanungin yung meteor kung bakit nito tinarget ang bahay nila.
Isang malaking galamayan ang umatake at nang manyak sa mga tao, pero dumating si Saitama at ginawa lang ulit itong libreng seafood. Mas marami pang dumating para manghuli ng tilapyang lupa, ng mga nakapanti na mga palaka. Pero dumating ang Class A hero na si Stinger. Tagasundot sa Tagalog. Tinulungan niya ang mga tao at tinalo ang lahat ng mahihinang seafood, sa isang sundot lang gamit ang kanyang pangtusok. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Deep Sea King. Isa pang hero na nagngangalang Lightning Max ang pinagmamasdan si Sea King gamit ang telescope pero nagulat siya nang biglang nasa likod na niya si Deep Sea King. Ginamit ni Max ang galing sa pagsipa ng May Furry Works pero tinapon lang siya ni Sea King mula sa tuktok ng gusali. Pero niligtas siya ng isang matsong bakla na may crush sa kanya. Ito si Puri Puri Prisoner. Pag ganyan ng huli sayong bakla, tiyak wala kang kawala. Ipinakita ni Puri Puri ang kanyang puri, ay este muscles pala, at nakipagsuntukan kay Sea King. Pero natalo lang siya at ginulpi ng haring manyak. Naroon din si Sonic na tumakas din sa kulungan. Sinubukan din niya ang bilis sa halimaw. Pinakagat nito sa halimaw ang sariling dila. Pero napansin niyang biglang bumilis at lumaki ang halimaw na na-excite sa kanya. Nahuli siya ng isda pero nakatakas si Sonic at inisip na kumuha muna ng armas. Kalaunan ay nagpunta si Deep Sea King sa evacuation center kung saan naroon ang mga juicy na tao. May isang Class C hero na pinapabagal ang kanyang pag-atake. May dumating ding iba pa na inakala nilang kaya nilang talunin ang hari. Pero knockout silang lahat. Kaya malaya na sana si Sea King na lamutakin ang lahat ng tilapyang naroon. Pero dumating si Genos at pinigilan siya. Nagpapogi pa kasi si Genos sa mga tao kaya't inatake tuloy siya ni Deep Sea King at tinanggal ang isa niyang kamay. Pero sinabi pa niya sa mga tao na tumakbo na habang inaabala niya ang halimaw. Samantala ay nakita ni Saitama ang nahulog ni Mumen Rider na cellphone niya at sinagot ang tawag dito ng Hero Association. Sa labanan ay nagawa pa ni Genos na atakehin si Deep Sea King ng kanyang galawang Hokage. Pero wala itong saysay para sa hari. Nagdurre ng asido ang Fedepile para sa isang bata pero niligtas ito ni Genos, dahilan para siya ang matunaw. Tatapusin na sana siya ng halimaw pero dumating si Mumen Rider at pinasikat nito ang bike. Na-inspire naman ang mga tao pero nalungkot sila nang ginawang patpat ni Deep Sea King si Mumen Rider at hinampas-hampas sa lupa. Dumating naman si Saitama para iligtas sila. Sinuntok ng halimaw ang nag-bounce na ulo ni Saitama. Kaya't sinuntok niya sa sikmura si Deep Sea King, nabutasan ito at maging ang makulimlim na panahon ay nawala dahil sa lakas ng suntok ni Kalbo. Kaya't nagsaya ang mga tao para sa kanya. Kaso nga lang ay palaging may kontrabida. At sinabing cheater daw si Kalbo. Naimbitahan si Saitama sa Heroes Association para tanungin siya kung anong gusto niya. Manatiling Class C or ililipat sa Class B. Pero pinili niyang maging una sa Class C kaso ay inilipat pa rin siya sa Class B. Samantala, sa isang bundok ay nagwawala naman si Ancient King. Parang si Godzilla ang itsura. Pinadala ng Heroes Association ang may yumuyugyug na si Tornado. Ang pangalawang pinakamalakas na Class S hero. Gamit lang ang pinahulog na meteor ay nagawa niyang buto si Ancient King. Kalaunan ay pinatawag ang lahat ng Class S heroes. Nakipag-meeting naman silang lahat maliban lang kina rank number 5 Metal Knight at rank number 1 Blast. Ngunit kasama rin si Saitama dahil kasama niya noon si Genos. Sinabi ng HQ na ang taong may kakayahang makita ang mangyayari sa hinaharap ay namatay sa sarap. Ngunit bago daw siya namatay ay sinabi niyang ang daigdig ay sasailalim sa napakadelikadong sitwasyon, sa loob ng 6 na buwan mula ngayon. Saka naman daw biglang inatake ng Sky King ang HQ kasama ng kanyang mga mulawin na mukhang tiyanak. Ngunit lahat sila ay biniyak ni Melzargard na mandirigma ng isang alien mothership na dumating. Habang nag-uusap ang mga heroes ay nilabanan ni Lion sa labas si Melzargard. Hinahati niya ito gamit ang kanyang espada pero nagagawa ng alien na muling mabuo. Nagsilabasan ang mga Class S hero para tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Na-experience nila ang kanilang tinawag na God level. Tinulungan ni Atomic Samurai ang kanyang alalay na si Leian gamit ang armas na espada nito. Hinati-hati nito ang alien pero muli lang itong nabuo. Inya-play din ng matsong bakla ang natutunan niyang pag-atake mula kay Deep Sea King. Pero nabuo pa rin ang alien. Umatake din si Bang pero ganoon pa rin. Excited naman si Saitama na pinasok ang mothership ng mga alien at isa-isa niyang pinatay ang mga mandirigmang nais siyang saktan. Ngunit nakikita siya ni Jiraiya Ganshuk na nasa control room ng mothership. Sinabi nitong umalis na si Saitama, pero mas lalo pang pumasok si Kalbo sa iba pang kwarto ng mothership. Lumabas din si Boros at nalaman ang matinding sira ng mothership. Tinawag ni Jiraiya Ganshuk si Melzargard para bumalik, pero busy ito sa pakikipaglaban sa mga Class S heroes. Patuloy na pinagpapalo ni Metalbat ang isang ulong alien na humiwalay kay Melzargard.
Sa pagkakataong ito ay may nakuha siyang parang holen na kanyang binasag. Saka natunaw ang ulo. Sinabi niya ang natuklasan sa iba. Sinabi ni Melzargard na bombahan ang kanilang kinaroroonan nang sa ganoon ay mamatay na ang mga Class S heroes. Pero hindi niya alam na nasa peligro si Jerry Ganshuk. Nakarating na pala si Kalbo sa control room, at sinubukan ng alien octopus na gamitan siya ng psychic power niyang kasenlakas ng higop ng isang dark hole. Mapapao ka daw sa lakas ng higop nito. Pero walang epekto kay Saitama. Binato lang ni Saitama ang ulo ni Jerry Ganshuk at may libreng seafood ulit. Octopus flavor. Ganun pa man ay nakapaghulog pa ng bomba ang mga alien na nasa command room. Pero dumating ang may dalang yumuyugyug na si Tornado at ibinalik lahat ng bomba sa mothership. Nagsisimula naman ang natatalo ng mga Class S heroes ang alien na si Melzargard. Pero inatake pa ng alien si Bang na tumilamsik. Samantala ay nagkita naman na sina Boros at Saitama. Si Boros ang boss ng mga alien at sinabi pa nito na isa daw siyang Galaxy Conqueror, at walang makatalo-talo sa kanya. Isang overseer ang nagsabi sa kanya na may malakas na kalbo sa Earth, kaya siya nagtungo ng mundo. Nagpapanik naman ang mga tauhan na alien dahil hindi sila tinatantanan ni Tornado ng pagbato ng malalaking bato sa spaceship nila. Naka-recover din si Bang at matagumpay nilang tinalo si Melzargard na natunaw matapos mabasag ang maraming mga itlog nito. Nagsimula namang maglaban sina Saitama at Boros. Ang lakas-lakas ng pag-atake ni Boros na siyang dahilan, kaya't masira-sira ang kanilang paligid. Gumaganti rin naman si Saitama, at kada nasasira ang katawan ni Boros ay madali lang niya itong binabalik. Sa kanyang mga sumunod na pag-atake ay ginamit niya ang kanyang buong lakas. Nagawa pa niyang masipa si Saitama palabas ng daigdig patungong buwan. Pero bumalik din agad si Kalbo at sinuntok ang nawasak na si Boros. Pero nagawa ni Boros na maibalik ang nasirang katawan. Saka inatake si Saitama ng kanyang pinakamalakas na tira. Sinalubong din siya ni Saitama ng seryosong suntok nito at sa huli ay tuluyang natalo si Boros. Nasira din ang mothership na nagsimulang mahulog kaya't nagtakbuhan ang mga Class S heroes sa baba. Kalaunan ay may mga nakaligtas na alien na kanilang iginapos. Pero pinagpapatay lang sila ng number 1 Class A hero na si Sweet Mask. Lumabas din si Saitama mula sa mothership, na agad na sinalubong ni Genos. Naroon ang nagger na si Tornado na hindi nila pinansin kaya't inatake si Genos. Ayaw mong maging asawa ang tulad niya dahil basag ang itlog mo pag pinagalit mo siya. Pero sinabi ni Bang na hindi ganyan ang gawain ng hero kaya tumigil ito. Sa huli ay muling naipatayo ang Heroes Association at nagpatuloy ang buhay ng mga tao. Namamalengke noon sina Saitama at Genos nang makarinig sila ng sigaw ng babae. Ipinakita na isa palang manyak na mahilig sa babae ang nais abusuhin ang papaya ng mga babae gamit ang mahabang dila. Pangpepe talaga, ngunit biglang dumating si King na isang Class S hero na rank 7. Kaya't natakot ang halimaw at nagmakaawa ito na wag saktan. Nairirinig din ng mga tao ang dagandong na tinawag nilang King Engine na huling narinig ng mga halimaw na pinatay nito. Naroon lang pala siya para bumili ng video game edition para umuwi at makapaglaro. Nakita rin sila ni Genos at Saitama. Pauwi na sana si King nang dumating ang isang android na nais siyang patayin. Kalmado lang na sinabi ni King na kailangan niyang umihi dahil kung hindi ay baka 50% lang na kapangyarihan niya ang lalabas. Pinagbigyan siya ng robot na sinabing papatayin ng mga tao kapag di siya bumalik. Nagpunta ng CR si King at dito ay ipinakita na bakla pala ang Makong. At takot na takot ito. Ang dagandong na naririnig ay ang ninenervyos lang pala niyang tibok ng puso kaya maingay. Hindi rin daw siya ang pumatay sa mga halimaw kundi ay may nagligtas sa kanya ng maraming beses tapos bigla na lang siyang naging Class S hero. Bahag na bahag ang buntot niya kaya tumakbo na lang si King palayo. Mabuti na lang at nilabanan ni Genos ang robot para sa kaligtasan ng mga tao. Iniwan na rin siya ni Saitama doon dahil tiwala itong kaya niya ang kalaban. Samantala ay nakauwi na si King at naisip nito na laruin ang bagong biniling CD na panay kembutan ng bibat ang laman. Nag-iisip siya ng pangalang ilalagay nang biglang nagsalita si Saitama sa likod niya. Nagulat si King at napaisip kung paano nakarating si Saitama sa kwarto niya. Sinagot ni Kalbo na bukas ang bintana. Kalaunan pa ay umatake ang isang dambuhalang ibon na may ngipin. Nagtanong si Saitama kung paano niya ito lalabanan. Pero nahihi si King sa takot at sinabi nitong isa siyang supot. Kasabay nito na sinuntok ni Kalbo ang kalaban. Dito ay napagtanto ni King na si Saitama pala ang taong nagligtas sa kanya ng maraming beses. Saka humingi ito ng pasensya kalaunan. Samantala ay nagawa naman ni Genos na matalo ang kalabang cyborg na mas maliit ang totoong anyo. Dinala nito ang piraso ng advanced technology na robot at hiningi sa tagapag-ayos ng katawan nito na ikabit ito sa kanya. Saka muli nilang naalala ang target nilang cyborg na pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay.
Samantala ay nagpatawag ng pulong ang Hero Association sa mga taong halang ang kaluluwa tulad ng mga gangster at mga siraulo. Kasamang dumating dito si Sonic. Yung inuppercut ni Saitama ang kanyang itlog. Dahil wala si Saitama na kanyang target ay umalis na lang siya doon pagkatapos niyang basahin ang kontrata. May isa pang babaeng malaki ang umaalog ang naghahanap din kay Kalbo. Ito si Fuki, ay Fubuki pala. Samantala sa pagpupulong ay hindi nagkakaisa ang mga tao doon dahil nga mga halang ang kaluluwa ng mga taong pinagpapatulungan ng Hero Association. Hinamon ng isang killer ang isang maskuladong hero kaya sinapak lang siya. Ngunit nagsalita ang isang mukhang Saiyan na si Garo at sinabing tatalunin niya lahat ng mga tao doon maging hero man o kriminal. Inatake siya ng dalawang Class A hero na nagbabantay doon pero madali lang itong tinalo ni Garo. Nagsaya naman ang mga kriminal pero sinabi ni Garo na nire-represent niya ang mga halimaw kaya pati sila ay titigukan din niya. Inatake siya ng pangatlong Class A hero pero pinutol lang ni Garo ang kanyang kamay at tinapon sa pader. Sa kanya pinatay ang lahat ng nandoon. Samantala ay nag-uusap sina Saitama at Genos nang maramdaman ng robot ang pagdating ng isang mabilis na nilalang. Lumabas siya at nakita si Sonic na hinahanap si Saitama. Samantala ay nagpapraktis si Kalbo ng computer game para pag maglaro uli sila ni King ay mananalo na siya. Pero kumatok sina Fubuki at mga tao nito at nagpakilala silang mas mataas sila kaysa sa kanya. Tinawag nila si Kalbo para sumali sa grupo nila. Ngunit nang tumanggi si Saitama ay ninais siyang bugbugin ng mga ito. Ngunit sinapak lang sila ni Saitama. Ipinakita naman ni Fubuki ang kanyang malalaking siopaw, ay psychic power, at nilamon ng buhawi ang Kalbo. Pero biglang nagpakita si Saitama sa likod at muntik nang sakmalin ang malulusog na bola-bola. Sinabihan niya si Fubuki na itigil na ang pangsisindikato sa mga simpleng hero na tulad niya. Muli siyang sinugod ni Fubuki pero nagulat siya nang makita sina Sonic at Genos na naglalaban din sa kabiglang sumabog ang paligid. Nalaman ni Fubuki na si Genos na isang Class S hero na mas mataas ang rangko sa kanila ay disciple lang ni Saitama. Nag-uusap sila nang biglang umatake si Sonic gamit ang shuriken na sumasabog. Hinamon nito si Genos na bilisan niya para hindi lang hangin ang kanyang sinusuntok kaya pinakita naman ni Genos ang bagong upgrade na katawan. Nagulat si Sonic nang bigla siya nitong atakehin gamit ang pambihirang bilis na nakakaya siyang sabayan. Tinanggal din ni Genos ang kanyang buhok sa kabiglang binalak suntukin, ngunit bigla ulit bumilis si Sonic at pinakita nito ang teknik na Tenfold's Funeral. Binalak ni Genos na sirain ang buong lugar pero tinulak siya ni Saitama para hindi masira doon. Saka sinabi ni Saitama na lalabanan niya ang baklahing ninja. Masaya naman si Sonic at pinakita ang bagong teknik kay Saitama at pinakita ang bagong bilis. Kaso nga lang ay mas mabilis na naman si Kalbo sa ninja. Dahil lang sa shockwave ng ginawa ni Kalbo ay nasaktan at nawalang ng malay ang baklahing ninja. Kalaunan ay nagkwento si Fubuki na kapatid pala siya ni Tornado. Sinabi nitong makapangyarihan naman siya, pero hindi niya magagawang umakyat sa highest rank sa Class A, kaya minamanipula na lang niya ang mga Class B heroes. Pero sinabi ni Saitama na hindi dapat. Kalaunan ay dumating si King na mas lalong ikinagulat ni Fubuki. Lalo na kung nag-uusap silang parang mga friends lang. Di lang niya alam na palaging naiihi at naduduwag si King pag nakakakita ng mga halimaw. Kalaunan ay dumating ang isa pang nagngangalang Cherangko at nagpatulong ito para sa kanyang master na si Silverfang. Dahil nagbago ito bigla sa pakikitungo sa kanya. Samantala ay patuloy namang naghahanap ng mga hero na mabubugbog si Garo at nakita nito ang isang tank top muscle na kanyang binugbog. Nagsumbong ito at kinagabihan ay dumating ang Class S hero na si Tank Top Master at iba pang mga malalaki ang katawan. Pag malaki ba yung muscle, liliit din daw yung nasa baba. Totoo ba yun? Mag-comment na kayo sa baba mga malalaki ang katawan dyan. Hihihi, inatake ni Tank Top Master si Garo gamit ang Tank Top Tackle nito. Bubugbugin pa sana nito si Garo pero pinigilan siya ni Mumen Rider. Kaso nga lang ay di pa tapos si Garo at nais basagin lahat ng kanilang itlog. Sinuntok siya ni Tank Top Master pero biglang nilabas ni Garo ng kanyang teknik na katulad din ng kay Bang. Knockout si Tank Top Master na napadapa. Saka din binugbog ni Garo si Mumen Rider. Buti nga sa'yo pakialamero kasi. Inatake siya ng mga maskuladong bata ni Tank Top Master pero lahat sila ay binasagan ng itlog ni Garo gamit ang bilis at galing nito. Narinig ni Cherangko ang iyak ng mga macho, at nang di nakatiis ay sumugod in pero maging siya ay binugbog din, at nagmukhang kinagat ng maraming bubuyog. Kinabukasan ay nakita ito ni Bang at ng kapatid niyang Padre Damaso ang ulo. Tinawag pala ni Bang ang kapatid para lang huntingin talaga si Garo na dating estudyante nito. May nakita si Garo na batang nagbabasa ng manual ng mga heroes ng Hero Association. Kinaibigan niya ito para hiramin ang manual at malaman ang impormasyon ng mga hero. Binisita naman ni Kalbo ang mga kasama sa hospital at binigyan sila ng saging. Nagtanong siya sa mga ito kung ano bang estilo ng umatake sa kanila.
Sinabi ni Tank Top Master na ang teknik nito ay nakadesenyo para atakehin ang mga tao. Kalaunan ay may binigay na tiket si Charanko kay Saitama para manood ng karate tournament para daw matuto ito ng karate technique. Samantala ay hinamon ni Garo si Golden Ball na umiinom sa isang bar. Nagpunta sila ng madilim na kalye at nagpanggap na lasing si Golden Ball. Pero walang ano-anong inatake na pala nito si Garo kaya nasugatan ang mukha ni Garo. Nagpakawala pa ng mga bala si Golden Ball pero nagulat siya ng pinagsasanggalang ito ni Garo gamit ang kamay. Biglang dumating si Spring Mustacho na kainuman ni Golden Ball. Hinanap pala siya nito nang makitang wala siya sa bar. Ginamit ni Bagot ang kanyang espada at inatake si Garo. Ginamit pa nito ang special move niyang Tomboy. Pero sa isang suntok lang ay bagsak siya. Ipinakita naman ng director ng Hero Association na nagchichiks. Nilulustay nito ang pera ng kumpanya para makahawak ng bibingka. Humingi ito ng halik sa pisngi mula sa mga babae ngunit dumating si Garo at siya ang sumapok dito at sigurado, instant sikat siya sa Facebook. Kalaunan ay nakasalubong ni Garo si Saitama at inakala niyang isa rin nitong hero na sinusundan siya. Ginamitan niya ng karate chop ang kalbo kaya inisip ni Saitama na balak siyang pagnakawan. Gumanti siya ng karate chop na ikinahilo ni Garo. Nagsha-shopping lang pala si Kalbo doon ng wig. Kalaunan ay nagising si Garo at nalaman niyang nakatulog pala siya sa basurahan kung saan siya tinapon. Saka siya umuwi at minarkahan ang mga hero na tinalo na niya. Tinawagan naman ng Hero Association si King para bantayan ng executive officer ng kumpanya at ng anak nito. Pero mas nais niyang maglaro ng Dota. Kaya si Metalbat ang inutusan nila para sa trabaho. Nakita nitong walang ethical values ang mag-ama at naisip niyang hatawin na lang ng baseball bat ang mga ito. Tinawagan siya ng kapatid kaya kinailangan niyang lumabas. Pero dumating ang ilang mga halimaw at inatake ang mag-ama at nais silang kidnapin. Ngunit pinigilan sila ni Metalbat. Sa kabilang banda ay nagpanggap si Saitama bilang si Charanko at nagpunta siya ng tournament kung saan manonood lang sana siya. Dito ay nakausap niya ang lalaking si Sourface na nakabitin ulit ang itlog sa mukha. Sinabi nitong ang pagpapanggap sa pakikipaglaban pag nahuli ay pagbayarin ng malaking halaga. Kaya pinagpapawisan si Saitama. Ginawa na pala ito dati ni Garo. Nakisali siya dati sa tournament na iyon at nagmaskara siyang lobo para hindi siya makilala. Sinabi rin nitong kaklase niya noon si Garo at noong wala si Bang ay hinamon niya ang lahat ng estudyante at pinagbubugbog ang mga ito. Ipinakita naman si Metalbat na pinagpapatay nito ang mga halimaw na centipede na naroon. Kaso nga lang ay dumating ang isang mas malaking halimaw na si Sentisenpei. May kasama din itong halaman na nagpalabas ng mabahong amoy. Nakatulog ang mag-amang bantay ni Metalbat. Samantalang kinalaban naman ni Metalbat ang dalawang halimaw. Inaantok ang bida dahil sa amoy ng gas. Pero tinuktokan nito ang sarili para magising. Sa kanya tig-isang pinalo ang dalawang halimaw na agad naman daw namatay. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil may best friend pa pala ang pinatay ni Metalbat. Ito si Elder Centipede. Natatakot din ang ilang personnel ng Hero Association dahil nakalaban na nila dati ang Centipede at ilang hero lang ang pwedeng malabanan ito. May dumating na dalawang classy heroes na mukhang pinya at pangkista. Inutusan sila ni Metalbat na dalhin ang mga VIP. Kinalaban ni Metalbat si Elder Centipede pero malakas ito para sa kanya. Hinampas niya ito ng kanyang betuta pero matigas daw ito. Kaya ang mukha nito ang tinuktokan niya na umepekto naman, pero madali lang naka-recover ang halimaw at naitapon si Metalbat. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay parang nanalo ng loto si Garo dahil sa harap pa niya bumagsak si Metalbat. Nanais niyang manyakan dahil naghahanap siya ng mga hero na mabubugbog. Sinabi ni Metalbat na busy siya dahil sa centipede na nasa itaas ngunit bigla siyang inatake ni Garo. Kaya sinabi niyang babatutahin na lang niya ang puwet nito. Samantala ay inatake naman ni Metal Knight si Centipede para pag-aralan ulit ang mga bagong armas nito. Pero wala itong epekto sa Centipede. Kalaunan pa ay nagulat ang Hero Association dahil sa biglang pagdami ng emergency alert na parang na-virus yung PC nila. Ilang mga halimaw naman ang pinigilan ang Pinya at Mohawk Hero at nais dalhin ng mag-ama. Nagpatuloy sa labanan sina Garo at Metalbat at nagawang bugbugin ni Garo ang hero. Ngunit dahil sa fighting spirit ni Metalbat ay nagagawa pa rin niyang masugod si Garo. Ginamit niya ang pamalo at gumawa ng buhawi pero madali lang itong pinigilan ni Garo at inatake si Metalbat na nakatulog. Inisip ni Garo na panalo na siya ngunit muntik na pala siyang mapalo sa ulo ni Metalbat kaso nga lang ay dumating ang kapatid niyang babae at pinigilan ang kanilang laban. Dahil dito ay umalis na lang si Garo. Ngunit bago pa siya tuluyang umalis ay pinabagsak muna niya ang isang pedophile na halimaw na masama ang balak sa kapatid ni Metalbat. Inanyayahan siya ng mga halimaw para sumali sa Monster Association pero tumanggi si Garo. Sa tournament naman ay ipinakita ang mga mandirigmang kasali sa paligsahan. At dito ay ipinakita ang isang gwapo at maraming fans na si Suiryu. Target sana nito si Garo ngunit wala ito sa batch na iyon.
Lahat ng mga mandirigma doon ay inismol lang si Saitama dahil nga walang nakakakilala sa kanya. Samantala sa labas ay nagkalat ang mga halimaw at kinakawawa nila ang mga Class A at Class C heroes. Ngunit isa sa mga ito ang malas na nakaharap si Bang kaya bumagsak siyang parang walang buto. Isa namang halimaw na babaeng nagngangalang Monster Princess ang ginawang puppet ang mga hero na napalo ng kanyang latigo. Pero nilabanan siya ni Fubuki, dala na naman ang aalog-alog nitong nakabakat na pangmasahe. Samantala ay isang long-hair na K-pop fighter ang nais patayin si Kalbo dahil sinabi nitong mahina din siya. Ngunit nang maglaban na sila sa ring ay sinampal lang ito ni Kalbo at nawalan ng malay. Naglaban naman kalaunan sina Lightning Max at Suiryu at isang sipa lang ni Suiryu ay knockout si Lightning Max. Nang makita ito ni Genos ay naisip niyang marami pang mga malalakas na nilalang na hindi lang nakikita ng Hero Association. Kalaunan ay nagpanik ang ilang back office personnel dahil sa paglapit ng mga halimaw sa Arena Stadium. Ngunit sinabi ni Bakuzen na wag silang mag-alala dahil nasa stadium ang pinakamalalakas na fighter. Lumabas si Genos nang tawagan siya ng Hero Association at pinatay ang ilang mga halimaw sa labas. May nakalaban siyang halimaw na nangongolekta ng mukha at ginagawang damit. Kadiri naman ito, maya-maya pa ay nakalaban niya ang isang mas mabilis pang halimaw na tulad ng pinapatay mo ng Baygon. Napakabilis nito at kahit malakas ang pag-atake ni Genos ay hindi naman niya natatamaan si Awakened Cockroach. Dahil dito ay naglabas siya ng pandikit at sa paraang ito ay natalo niya ang malaking ipis. Nagawa ni Monster Princess na makontrol ang gang ni Fubuki gamit ang latigo nito. Dahil dito ay tagilid ang lagay ng babae. Nilatigo ni Monster Princess ang likod ni Fubuki at parang nagmukhang hentai ito na nasaktan patalikod. Pinaglalatigo pa ito ni Monster Princess at akala niya ay napasailalim na ito sa kanyang kapangyarihan. Pero lumaban pa rin si Fubuki. Dumating naman si Tornado at madaling pinagpapatay ang mga kalabang halimaw. Saka dumating at nag-usap sila ni Fubuki. Pero nakatakas si Monster Princess dahil natakot ito nang tinapon ni Tornado ang pugot na ulo ng kasama. Samantala sa tournament ay nakaharap ni Saitama si Bakuzen na naging champion din sa laban doon, pero sa isang suntok lang ni Saitama ay lumipad ito at nawalan ng malay sa labas ng ring. Nakita ito ni Suiryu at naisip nitong patumbahin din sa isang suntok ang kalaban. Nakaharap naman niya ang hero na si Snake at pinagtawanan niya ito. Ipinakita na pera lang pala ang habol ni Suiryu sa pakikipaglaban at para sa kanya ay walang saysay ang ginagawa ng mga hero na nangliligtas ng mga tao. Sa isang sipa lang niya ay knockout si Snake. Kasunod na kinalaban ni Saitama ang manyak na si Chose. Nilalarawan nito ang kanyang pagiging sadista pero sinuntok lang siya ni Kalbo. Kalaunan pa ay pinakita ang boss ng mga halimaw na si Orochi. Nagsidatingan din ang sangkatutak na mga halimaw para kalabanin ang mga hero. Kaya nagsilabasan naman ang mga malalakas na Class S hero at pinagpapatay ang mga halimaw. Isa sa mga ito si Drive Knight na isang cyborg. Brutal ding inubos ni Sweet Mask ang mga umatake sa kanya na halimaw. Isang Class S hero na si Child Emperor ang gumamit ng remote control na robot para pasabugin ang isang babaeng Zuma. Pero hindi ito nasaktan at nakita nito ang bata. Pero dumating si Pig God at kinain ng malaking babaeng ahas. Nakagat man siya kanina ng ahas pero walang epekto ng lason sa kanya. Dumating din si Flashy Flash at inatake ang isang octopus. Pero bago pa man niya maipakita ang buong kapangyarihan ay dumating si Tornado at ginawa itong malaking meatball. Saka pinagmumura ang ibang mga hero na lumalaban sana sa octopus. Samantala ay nagpatulong naman si Atomic Samurai sa mga kasamahang apat na swordsman na pinakamagagaling ngunit isa sa mga ito ang naging kasama na pala ng Monster Association. Nag-alok pa ito ng Monster Cell sa mga kasamang samurai na kapag kainin nila ito ay lalakas din sila. Ngunit na-chop-chop lang siya ni Atomic Samurai at naging cubes. Dahil dito ay naging target na nila ang Monster Association. Samantala ay pinagmatch naman sina Saitama at Suiryu sa final match nila. Ipinakita ni Suiryu ang bilis sa pagsipa at dahil dito ay nahihipan ng hangin ang wig ni Kalbo. Sinabi ni Saitama na nagpunta siya doon para makakita ng martial arts kaya sinabi ni Suiryu na tuturuan niya siya. At saka inatake ni Suiryu si Kalbo gamit ang lakas nito. Malakas naman ang kanyang pag-atake pero mas iniisip ni Kalbo ang kanyang wig na baka mahulog. Naipakita rin naman yaktong si Suiryu dahil uhaw na uhaw din sa experience sa laban. Matatakot ka din pag ganyan kalaban mo sa ring. Saka muli nito minaliit ang mga hero dahil title lang daw nila ito at mahihina sila. Ikinainis ito ni Saitama na isang hero at hinayaan ang wig na mahulog nang tadyakan siya ni Suiryu. Saka sinuntok si Suiryu at nasira ang damit nito kahit na hindi direct ang impact ng suntok. Sa pagkakahulog ng wig ni Kalbo ay nabistang isa siyang impostor at na-disqualified siya. Kaya automatic na nanalo na si Suiryu. Pero hindi masaya si Suiryu at nais kalabanin si Saitama. Pinakita nito ang tunay na lakas at sinira-sira ang ring saka pinagsusuntok at sipa si Kalbo pero walang itong epekto.
Ginamit ni Saitama ang puwet at naitapon at knocking out si Suiryu na kanyang kinatalo. Pero tumakas si Kalbo dahil nais siyang hulihin. Samantala ay nakaharap pala ni Gino sa labas ang isang malakas na halimaw na si Goketsu at napatumba siya. Habang binibigyang parangal ang mga manlalaro ay dumating ang mga halimaw at kinorner ang mga fighters. Tatakbo sana ang isa pa pero tinapakan lang siya ni Goketsu at sinabi nitong magiging halimaw din sila. Lalaban sana ang mga hero ngunit sinipa lang sila. Ipinakita na dati palang champion si Goketsu doon pero nang matalo ito ng isang halimaw ay binigyan siya ng Monster Cell kaya siya naging halimaw. Binigyan ni Goketsu ang mga manlalaro ng Monster Cell at kinain ito agad ng isang kamukha ng buhok ni Paulol. Naging macho naman siya kaso nga lang sinakal lang siya ni Chose. Kumain din ito ng Monster Cell at naging parang Diablo na may sungay. Dahil sa takot ay kumain din ng ibang manlalaro ng Monster Cell. Kaso ay ayaw ni Suiryu at sinabi sa isang babae na bibiyakin niya ang bibingka nito kapag napaalis niya ang mga halimaw, at pumayag naman ang sexy. Nilabanan ni Suiryu ang mga nag-mutate na fighters at madaling natalo ang mga ito. Maging si Chose na medyo malakas ay nagawa niyang maitapon ang energy ball nito at maputol ang sungay at masuntok sa tiyan na ikinapatay nito. Kaso nga lang ay nasugatan din si Pogi. Na-impress naman si Goketsu at ayaw patayin si Suiryu dahil sayang ang kanyang lakas, at inutusan itong kainin ang Monster Cell. Ngunit binalak siyang atakihin ni Suiryu gamit ang espesyal nitong teknik. Kaso nga lang para siyang lamok na binalibag ni Goketsu. Inatake rin ang iba pang manlalaro doon ng mga halimaw. Kalaunan ay tinapakan pa ni Goketsu si Suiryu at nais ay pakain sa mga dambuhalang ibong naroon. Nagpatulong si Suiryu kay Bakuzan na nanonood lang sa gilid. Ngunit imbes na tumulong ay sinabi ni Bakuzan na nais lumakas, kaya kinain niya ang lahat ng Monster Cell na naroon. Ngunit di nakayanan ng katawan niya ang kinain at biglang natamba at tigok. Na-corner naman si Suiryu at aatakihin na sana siya ng mga halimaw pero niligtas siya ni Snake at Lightning Max. Nagulat naman si Suiryu dahil bumalik pa ang mga ito para sa kanya at sinabi ng mga ito na ito ang trabaho ng isang hero. At nagawa nilang matalo ang mga taong ibon. Akala niya ay aalis na sila pero nakahanda pa rin lumaban ang mga hero. Tumakbo naman si Suiryu pero bigla siyang inatake ni Bakuzan na biglang naging halimaw. Tinawag ng monster boss si Goketsu para umuwi na kaya inutusan din niya si Bakuzan na sumama. Pero inatake ni Bakuzan si Goketsu, ngunit sinuntok lang siya nito. Iniwan sila ni Goketsu at binalaan si Bakuzan na paparating ang mga Class S heroes na malalakas. Naiwanan naman si Bakuzan na inaabuso si Suiryu. At dahil talo at walang laban at pumangit na ang gwapong lalaki kanina, ay nagtawag na ito ng mga hero na dati niyang pinagkukutsa. At umiiyak na siya na parang bakla. Katulad tuloy niya yung mga taong galit at pinagtatawanan ang mga pulis, pero pag naipit ay saka sisigaw-sigaw ng pulis, pulis, pulis. Kaya shoutout sa kapulisan natin dyan na ang katumbas sa recap na ito ay mga hero. Pero si Suiryu naman ay hero. Tulong, hero, may halimaw at nais akong patayin. Napagtanto ni Suiryu ang kanyang pagkakamali at di nga siya nabigo sa pagtawag ng hero dahil dumating si Kalbo at niligtas siya. Namuka ni Suiryu si Kalbo at maging si Bakuzan at naalala nito nang suntukin siya nito. Pinagsusuntok at sipa ni Bakuzan si Kalbo pero walang epekto. Sa isang putok ay sabog si Bakuzan. Nag-usap sila ni Suiryu at dito ay nalaman niyang hero pala si Kalbo at hinahanap nito si Garo. Sinabi ni Suiryu na mag-ingat si Saitama sa isa pang mas malakas na halimaw na si Goketsu. Ngunit mas nagka-interes si Saitama at hinanap si Goketsu. Kaya kinabahan si Suiryu para sa kanya at hinawakan ang paa para di makaalis. Pero umalis pa rin si Kalbo at dahil dito ay naintindihan ni Suiryu na ang pagiging hero ay nangangailangan ng sakripisyo kahit buhay pa ang kapalit nito. Naiyak pa ito ngunit nagulat siya nang tinapon ni Kalbo ang ulo ni Goketsu sa harap niya. Nagtanong si Suiryu kung posible rin siyang maging hero at sinagot ni Saitama na kung siya nga naging hero, pwede rin siya. Ngunit tinanggihan niya si Suiryu para maging estudyante. Samantala ay may nakalaban naman si Puri-Puri Prisoner na isang porcupine na di niya matalo-talo kaya niyakap na lang niya ito hanggang mapisat. Nagalit siya kalaunan nang malamang ninakaw ang kanyang mga Papa Lollipop na iniwan niya sa kulungan. Kalaunan ay nagkita sina Kalbo at King sa kalsada, at doon ay sinabi ni Saitama na sa sobrang lakas niya ay parang wala na siyang nagiging saysay. Kaya pinayuhan siya ni King na maging makabuluhang tao sa mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong nila si Garo. Katatapos lang pala nitong kinalaban si Watchdog Man at natalo siya dito at tumakas. Nang makita niya si King ay na-excite siyang muli at ninais itong atakihin. Pero sinipa lang siya ni Saitama at lumusat sa diding. Pinag-uusapan ng dalawa ang hero hunter na si Garo. Di lang nila alam na ito pala ang sinipa ni Kalbo. Samantala ay dalawang mabibilis na ninja ang umatake kay Sonic at kalaunan ay inanyayahan siyang kumain ng Monster Cell. Naging halimaw din ang mga ito.
Nang mag-isa na lang ay naisip ni Sonic na kahit anong training ang ginagawa niya ay di niya matalo-talo si Saitama. Kaya ninais niyang maging halimaw at kainin ang Monster Cell. Pero niluto niya muna ang Monster Cell bago kinain kaya hindi tumalab. Nakakatawa talaga tong ninja na ito. Naglaro naman ng PlayStation sina King at Kalbo pero palaging talo si Saitama. Samantala ay nagpadala ng mensahero ang Monsters Association sa opisina ng Hero Association. Nauna nitong sinabi na nais ng mga halimaw na mamuhay na magkasama ang mga tao at halimaw. Pero joke lang pala ito dahil mas nais ng mga halimaw na pagpapatayin ang mga tao. Pinatay ni Super Alloy Darkshine ang taong kinontrol ng halimaw pero nasa paanan nito ang isang maliit na halimaw na parasite. Nais sana nitong kunin at kontrolin ang katawan ni Super Alloy pero matigas ang balat nito at pinatay ng negro ang parasite. Samantala habang nagme-meeting ang mga halimaw ay napansin ni Orochi si Awakened Cockroach dahil mahina daw ito. Hinuli niya ito at kinain na kinagulat ng iba. Muntik na rin sana nilang patayin si Monster Princess dahil sa pagtakas nito sa laban kanina. Pero dahil nakapanty daw ang kanyang palaka at pasasayawin nila mamaya, ay next time na lang kapag muling nagkamali. Samantala ay muling naayos ang katawan ni Genos at sinabihan siya ng matanda na huwag palaging masira. May sangkatutak na mga halimaw ang binalak na pagpapatayin ang mga tao. Ngunit malas nila dahil nakasalubong nila si Kalbo at ginawa silang per kilo. Kalaunan ay muling nagising si Garo at nakita niya si Death Gatlang ngunit hindi niya inatake dahil nanghihina pa rin siya. Hindi alam ni Garo na sinusundan lang pala siya nito at kalaunan ay nagtawag pa ito ng iba pa at inatake nila si Garo. Kaso nga lang ay kasama pala ni Garo ang bata sa loob ng base nito kaya maging siya ay naligay sa alanganin. Sa pagdating ng mga Class A heroes ay binalak nilang patayin si Garo na kilala sa tawag na Hero Hunter. 8 laban sa 1. Inatake ng mga heroes si Garo gamit ang kanilang mga special technique ngunit dahil sa almanac ng bata na nabasa niya ay naiwasan niya ang mga pag-atake. Nagyayabang pa ang mga heroes dahil daw mapapatay nila si Garo. Pero nabasa ni Garo ang pattern ng teamwork ng mga heroes kaya nakaisip siya ng diskarte kung paano sila tatalunin. Natama ng palasong may lason si Garo at medyo nahihilo siya dahil dito. Ipinakita na noong kabataan ni Garo ay biktima siya ng pambubuli ng mga kasamang bata na nagpapanggap na mga hero. Kaya mula noon ay ninais niyang kalabanin ang mga hero ay mapasama sa grupo ng mga halimaw. Kalaunan pa ay nakabalik sa pag-iisip si Garo at naaga ang armas ng ilang heroes at ginamit ang mga ito para din saktan ang mga nanghuhunting sa kanya. Agad na natalo ang 4 na heroes sa ginawang pag-atake ni Garo. Isa pang hero ang kanyang sinipa at nakatulog ulit. Nang binabaril siya ni Death Gatlang ay nilapitan niya ang support ng team na palaging dumidikit sa kanya. At pinagbubugbog niya ito sa mukha. Lumapit din si Stinger pero isinama niyang binugbog ito at parehong knockout ang dalawang hero. Tinutukan ni Death Gatlang si Garo pero hindi umiwas si Garo dahil nasa likod niya ang bata. Ginamit ni Gatlang ang kanyang death shower at naubos ang kanyang bala at binalak niyang saksakin si Garo pero sinuntok lang niya ito. Natakot ang bata kay Garo dahil nagmukha siyang halimaw para sa kanya at ito ay tumakbo. Akala ni Garo kung tapos na pero biglang dumating si Genos. Inatake nito si Garo na natatalo sa labang ito dahil sa mas malakas na upgrade ni Genos. Nagpanggap pa si Genos na naibaon sa lupa para lang bombahin si Garo, pero nakaligtas pa rin si Garo. Ginaya ni Garo ang galaw ni Watchdog Man at inagaw ang kamay ni Genos, pero hinuli lang siya ng kamay ni Genos. Sinabi ni Genos na walang silbi si Garo, kaya nagalit ito at ginamit ang lakas para makawala sa pagkakagapos. Naging kulay pula rin ang buhok at ng kaliwang mata nito. Nang muli silang maglalaban ay dumating ang sangkatutak na halimaw para iligtas si Garo. Pero pinaghihiwa lang ito ni Genos. Tatapusin na sana ni Genos si Garo pero dumating si Bang at ang kapatid nito at sinabing siya na ang bahala kay Garo. Naglaban sina Garo at Bang at dito ay nagpagalingan sila gamit ang parehong estilo. Ngunit sa parehong style ay mas malayong magaling si Bang at binugbog nito si Garo. Sinubukan ulit ni Garo na gayahin ang teknik ni Watchdog Man at nais atakehin ang katawan ni Death Gatlang, pero pinigilan siya ni Bam na kapatid ni Bang. Pinagpapatay pa nito ang mga halimaw doon. Naisip ni Garo na tapusin lahat ang mga kalaban pero binugbog lang siya ni Bang na muli niyang ikinahilo. Muli ay naipakita ang masamang karanasan ni Garo noong bata pa siya dahil sa pambubuli ng isang sikat at mayamang bata. Ito ang nakaapekto sa kanyang pagkatao hanggang sa paglaki. Biglang lumakas si Garo at nagpakawalan ng lakas na sinira ang lupa, kaya napaatras sina Bang at Bam. Agad na niligtas ng mga bida ang katawan ng mga nakatulog na Class A heroes. Sinamantala ito ng isang halimaw na ibon at inilipad si Garo paalis doon. Ngunit hindi papayag si Genos na makatakas si Garo kaya pinatamaan niya ito ng kanyang kanyan. Pero nagtawag ng tulong ang ibon at tinawag si Elder Centipede at niligtas sila. Nagreklamo si Garo dahil nais niyang siya ang papatay sa mga hero. Pero sinabi ng ibon na ang higanteng centipede na ang bahala sa mga ito.
Kinalaban nga ng magkapatid na matanda ang higanteng centipede gamit ang kanilang mga teknik at binugbog ang mukha ng centipede na ikinasira din ang katawan ni Elder Centipede. Akala ng mga bida kung tapos na ang kalaban pero bigla lang muling gumalaw ang halimaw. Ang balat lang pala nito ang nasira. Sinabi ni Genos na siya naman ang bahala at pinag-aatake si Elder Centipede gamit ang kanyan at mga blade nito, ngunit hinati lang siya ng centipede, pero muling nabuo si Genos at nag-flying kick gamit ang buong lakas at nakapasok sa loob ng katawan ng centipede. Saka nito sinunog ang buong loob ng katawan ng centipede na kanyang ikasira. Idinure din siya ng centipede palabas. Ngunit buhay pa rin ang dambuhalang insekto at nakangiti pa na inatake si Genos, ngunit niligtas siya ni Bang. Saka sila tumakas. Naisip ni Bang at Bam na patungo sila sa syudad kung saan maraming tao ang mamamatay kung sakaling magpatuloy sila sa pagtakas. Kaya tumigil sila at inisip na labanan ng centipede ng buong lakas. Ngunit mula sa kung saan ay biglang sinigaw-sigawan ni King ang centipede at sinabing kasama niya si Blast na hinahanap ng halimaw. Dahil dito ay nakuha ni King ang atensyon ng halimaw at siya ang inatake. Ngunit dumating si Saitama at sinuntok ang mukha ni Elder Centipede. At tulad ng dati, sa isang suntok lang ay naging tuluyang alikabok ang halimaw hanggang sa buntot nito. Nasabi ni Saitama na nakaraos siya ng kaunti dahil sa pagsuntok sa halimaw, dahil na-stress pala siya sa computer game match nila ni King. Dumating naman si Genos kalaunan at sinabi ni Saitama na ang kulang nito ay lakas. Saka sila nagdesisyon na umuwi. Samantalang si Garo ay dinala ng halimaw patungo sa kanilang kuta. Nanonood si Saitama isang gabi sa kanyang tinitirhan ng anime movie recaps, at saktong nakapanood siya ng palabas na may temang stalker. Dahil dito ay nabahala siya lalo na at marami na siyang nakalaban, kaya feeling niya ay baka may stalker din siya. Lalo na nang may maramdaman siyang gumalaw sa likod niya pero nang tignan niya ay wala. Ngunit sa kabilang gusali ay naroon pala si Genos na pinagmamasdan siya gamit ang telescope. Nais kasi nitong malaman kung ano ang sekreto ni Kalbo kung bakit masyado siyang malakas. Isang araw ay nagpunta siya sa isang restaurant at nag-order ng patatas na pinirito. Sinundan din siya ni Genos, at nang umihi si Kalbo ay ninakaw nito ang pinakamahabang french fries nito. Dahil dito ay nagalit si Saitama at pinaghinalaan ang kawawang waiter. Ngunit sinabi ng babae na hindi. Kalaunan ay naghintay siya sa isang sulok na parang tumatae para hintayin ang stalker. Pero di niya alam na si Genos lang pala ito at pinagmamasdan pa rin siya. Pinag-aralan ni Genos ang patatas pero wala siyang nakitang kakaiba. May isang lalaking nagngangalang esthetician man na nilulusaw ang mukha ng mga tao. Kinumpronta nito si Kalbo, pero pinagkamalan siya ni Kalbo na ang stalker, at nagnakaw ng mahabang patatas nito, kaya sinuntok niya ang bakla na lumusat sa pader. Kalaunan ay naalala niya si Genos na nag-a-apply na disipulo niya na dumating kinabukasan. Kinabukasan sa isang warehouse ay nakaharap ni Genos si Don Pacino. Kinuha ng gangster ang susi ni Genos kanina at sinabing ibabalik lang ito kapag sinabi ng android ang kaugnayan niya sa lalaking kinaiinisan ni Don Pacino. Sinabi ni Genos sa gangster na nagpunta sila ni Saitama ng isang sauna at naligo. Pati daw yung cyborg naligo. Kalaunan ay binigay ni Saitama ang susi ng kanyang apartment at sinabihan si Genos na umuwi na. Kaso ay hinintay pa rin siya nito at habang naglalakad, ay tinitigan ni Genos ang makinis na ulo ni Kalbo na pinagtaka ni Saitama. May nakitang sale si Saitama at binigyan ng trabaho si Genos na mamalengke at habulin ang discount sale sa isa pang store para may ulam sila pang gabi. Kaso sa daan ay may humingi ng tulong na kinailangang tulungan ng cyborg. Pagkarating niya ng store ay sarado na ito dahil din kay Don Pacino. Nagtanong siya sa isang lalaki, ngunit habang kinakausap niya ang lalaki ay bigla itong bumagsak na kanyang tinulungan agad. Noon ay nakita sila ni Don Pacino at kinuha ang nahulog na susi ni Genos at tinatanong kung anong relasyon nito sa lalaki. Ngunit nang sabihin ni Genos na wala ay nagalit ang mga gangster at pinagbabaril si Genos. Napagtanto ni Genos na sakit ng lipunan ang gang ni Don Pacino kaya sinindihan niya ang mga ito na nahubaran dahil sa init ng apoy. At saka siya umalis doon na dala ang lalaki. Dahil sa nangyari ay di niya nakuha ang pinag-utos ng kanyang bagong master. Kaya bumili na lang siya ng karne na ikinasiya ni Kalbo. Samantala ay kinakalaban ni Sonic ang isang malaking anino na may balabal, at sa kanilang laban ay nasuntok na naman ang itlog nito na kanyang kinagising. Si Saitama pala ang bumabangungot kay Sonic at laging naiisip nito ang paulit-ulit na pagkasuntok ng kanyang itlog. Na-trauma kumbaga dahil na virgin ang suntok. May nakausap siyang matanda na nagsabing para matalo niya ang kung anumang bumabangungot sa kanya ay labanan niya ito hanggang siya ang maging panalo. Saka kinuwento ng matanda ang kinatatakutan niyang oso na umatake sa kanya noon. Dahil dito ay nagsanay pa si Sonic para maasa ang pagiging ninja nito. May nakita itong baboy na hinahabol ng dambuhalang ahas. Naisip niyang kalabanin ang ahas para na rin magsanay. Pero na-imagine pa rin niya si Kalbo na nabasa ang galaw niya at sinuntok ang nagwiggle-wiggle pa.
Pero kalaunan ay hinati-hati niya ang ahas at ginawa itong lechon. Naging malapit na rin ang baboy sa kanya. Isang gabi nang makapagdesisyon siyang labanan si Kalbo, ay nag-imagine ito gamit ang rebeltong kamukha ni Kalbo at naglaban ang kanilang mga espiritu. Manyak yung espiritu ni Kalbo dahil nais nitong dakmalin lagi ang itlog ni Sonic. Pero sa laban ay nagawang depensahan ni Sonic ang dangal at nanalo sa wakas. Saka agad niyang kinuha ang gamit at umalis. Pero sinabi niya muna sa matanda na kapag muli silang nagkita ng oso na kinatatakutan nito, ay kailangan na niyang manalo dapat sa umpisa pa lang. Nang mag-isa na lang ay dumating ang oso at inatake ang matanda kasama ng baboy. Binaril ito ng lalaki pero hindi tumama. Naalala niya ang sinabi ni Sonic na huwag matakot at muling kinalabit ang baril pero wala ng bala. Nahilo ang matanda at kakainin na sana siya ng oso nang biglang dumating si Kalbo. Nang hahanap pala ito ng ulam. Namimili siya sa baboy o oso. Pero agad na tumakbo ang baboy nang mamukhaan si Kalbo na siya yung ginawa ng rebulto ni Sonic. Kaya ang oso na lang. Sa kanila ito ginawang oso sinigang ni Genos. Samantala, simula nang makita ni Bang na sinira ni Kalbo ang meteor ay naintriga siya dito. Sinundan niya ang dalawa at nalaman niyang student at master ang relasyon ng dalawa. Naisip niyang alamin kung ano ang ideolohiya ni Kalbo kung paano niya tinuturuan si Genos. Nagpakita siya at nagtanong kung sino ang dating master ni Kalbo pero sinabi nitong wala kaya mas lalo siyang naintriga. Inanyayahan niya ang dalawa sa kanyang dojo na tinanggap naman ni Kalbo. Kaso nga lang ay di sila nagpakita. Kaya muling lihim na sinundan ni Bang sina Saitama na nag-shopping. May truck na nawala ng balanse na agad na sinulubong ni Saitama para iligtas ang mga tao. Kaso nga lang ay nasira ang pinalengke nilang pagkain. Kaya sinabi ni Bang na may karne siya sa dojo at sumama silang dalawa. Pero bago pa sila kumain ay inaya muna sila ni Bang ng ilang mga laro kung saan maipapakita pa rin nila ng kanilang kung fu skills. Naglaro sila ng rock paper scissors at ang matatalo ay tutuktukan sa ulo. Dito ay natalo sina Genos at Saitama pero mas lalo na si Saitama kung saan naging parang pulang taguro ang kalbong ulo. Kaya nang nanalo si Saitama ng isang beses ay halos muntik na niyang basagin ang ulo ni Bang kung hindi lang ito umilag at nagbitin sa kisame. Sa kabilang banda naman ay may halimaw na na-corner ang grupo ni Fubuki. Inatake ng isang babae ang halimaw ngunit nilabasan ito ng asido na muntik na niyang kinabuntis, ay kinalusaw. Kung di lang siya niligtas ni Fubuki. Akala ni Fubuki ay sisikat na sila dahil sa pagpatay sa halimaw, ngunit mas nailathala sa balita si Deep Seeking na pinatay ni Saitama. Nag-imo na sumakay ng tren si Fubuki at nakasakayan niya si Genos. Tinawagan sila ng Heroes Association at nalaman nilang may bomba sa tren. Kaya nagpatulong si Genos kay Fubuki para ilabas ang mga tao gamit ang yumuyugyug nitong psychic power. May isa ding babae na class C heroes na tumulong para hanapin ang bomba. Sinubukan naman ni Genos na pigilan ang tren gamit ang lakas bilang robot. Nahanap nila ang bomba sa CR, at dito ay naisip ni Fubuki na gamitin ang kanyang psychic ability para kulungin ang pagsabog ng bomba. Pero inilabas niya muna ang babaeng class C hero para sa kaligtasan nito. Habang nag-iisip ay biglang nahila si Fubuki palabas ng tren. Maging si Genos ay nahila rin palayo ng tren. Dumating pala ang nagger na si Tornado, at gamit ang kapangyarihan ay inilipad ang tren sa himpapawid at doon ito sumabog at walang nasaktan. Kalaunan ay naisip ni Genos na humingi ng dagdag upgrade sa kanyang kapangyarihan at nais niya ng psychic power. Pero hindi daw ito kayang mainstall ng doktor sa kanya. Pagkaraan pa ay nagpunta ang mga hero sa isang bakasyon dahil sa pakikipaglaban nila noon sa mga alien at pagligtas sa mundo. Naligo sila at nagkwentuhan at kalaunan ay nag-inuman saka kumain din. Ito ay pasasalamat ng Hero Association sa mga hero. Nang malasing na sila ay nagpapalakihan na sila ng muscles. Ikaw talaga, pero natigil ang kasiyahan ng matagpuan nila ang patay na katawan ni Zombie Man. Nasaksak ang likod nito ng samurai. At pag-aari ito ni Atomic Samurai. Pero nagdahilan si Samurai na iniwan niya ng espada at marahil may kumuha nito. Pero may kainuman siyang iba kaya hindi siya ang kriminal. Sa kanila tinanong si Puri-Puri dahil tinitignan nito ng may pagnanasa si Zombie Man. Pero sinabi ng bakla na nais lang niyang maglalipop. Sa kanila tinuro si Saitama dahil sinabi nito kanina na kung susuntukin ba niya si Zombie Man ay mamamatay ito. Naisip tuloy ni Genos na pinagtripan ni Saitama si Zombie Man para makita kung paano ito hindi namamatay at sinabing ipagtatanggol niya siya. Pero sinabi ni Kalbo na hindi siya ang pumatay. Sa kanila tinuro si Metalbat dahil kakaiba daw siya ngayon at hindi nakagel ang buhok tulad ng hairstyle ni Elvis Presley. Tinanong nila kung sino ang babaeng unang nakakita ng katawan at nalaman nilang si King ang unang nakakita. Tinatanong nila kung ano ang ginawa ni King nang una nitong nakita ang patay na katawan. Dahil dito ay biglang narinig ng mga heroes ang King Engine na kinatatakutan nila doon. Ngunit alam naman natin na duwag pala si King at yung tibok ng puso niya ang dahilan kaya tumutunog ang King Engine. Pero agad silang inawat ni Child Emperor.
Saka naman sila pinagmumura ni Tornado. Biglang nagising si Zombie Man at nagpatulong para makaayos ng pagkakaupo. Sinabi nitong lasing daw siya kagabi pero habang naglalakad ay nakita niya ng espadang lumipad at tinusok siya patalikod. Pero nakita niya ang liwanag na katulad ng nagmumula kay Tornado. Dahil dito ay ginisa nila ang maliit na babae na malaki ang bunganga. Cute ngunit lawlaw na kumbaga. Kaya sa mga chicks dyan, huwag pa obvious, hihihi. Pero kalaunan ay binaliwala na nila ang sitwasyon dahil nga ayos naman na si Zombie Man. Pero kalaunan ay nakita ni Child Emperor sa CCTV na nolasing pala si Tornado kagabi at pinagtripan nito si Zombie Man dahil alam nitong hindi siya namamatay. Walang hiyang psychotic na babae. Pero ang tunay na may kasalanan ay si Saitama, dahil siya ang nanghamon kay Tornado na uminom ng marami, sa pagsasabi na huwag siyang iinom dahil isa lang siyang maliit na bata. Nasaktan ang pride ni Tornado at ininom ang malaking bote ng saki. At kung nais mong malaman ang sumunod na nangyari ng malasing na sila ay nasa hentai na yon. Kalaunan ay may mga tao na bagong kilala lang sa personal. May mga kapangyarihan sila at nagkita-kita sila para magnakaw gamit ang kapangyarihan. Napagkamalan nilang kasama si Saitama, ngunit nang malaman nilang hindi pala siya ang taong dapat nilang katagpuin ay hindi na siya pinakawalan, dahil narinig ni Kalbo ang kanilang usapan. Ipinakita nila ang kanilang mga powers na mahihina lang pala, kaso nga lang ay puno ng effects at musika. Binalak nilang atakehin si Saitama ngunit naging tragedy ang nangyari dahil sila mismo ang naaksidente gamit ang sariling kapangyarihan. Pero tinulungan sila ni Saitama. Nag-imo ang mga ito dahil sa totoo ay alam nilang mahihina lang sila at mga katatawanan. Ngunit naisip pa rin nilang swerte sila dahil may kapangyarihan sila. Naisip naman ni Saitama na nais ng mga ito na maging hero at ipinakita lang ang kanilang mga kapangyarihan para pakitaan siya. Ngunit nainis lang si Kalbo dahil hindi nila siya kilala. Biglang lumindol, at saka nagsalita ang isang halimaw na si Dirtworm. Gumawa ang uod ng isang malaking pader na gawa sa lupa at inatake ang mga tao. Ngunit pinigilan lang ito ni Kalbo saka sinuntok ang nagbabalak tumakas na uod. Dumating din si Genos dahil narinig ang ingay. Nakita niya ang tatlong mahihinang nilalang. Inakala ni Genos na may problema ng tatlo sa Kalbo at tinakot ang mga ito. Kaya nagdahilan ang mga ito na nais nilang maging hero. Kaya on the spot na pinagsanay sila ni Kalbo ng physical exercise hanggang sa mapagod sila ng husto. Wala silang nagawa kundi sumunod dahil takot sila kay Genos. Ang aral dito ay huwag kasing magkunwari. Ipinakita naman ang nakatakas na si Dirtworm na marami pang dada, Junjun na lumalabas sa lupa. Nakatakas nga siya kay Saitama ngunit hindi siya nakatakas sa nagugutom na ibon at kinain siya. Ayon sinapsap si Junjun hihihi. Ipinakita naman sina Atomic Samurai at Bang na nangingisda sa isang lawa. Pinag-uusapan nila ang nakalaban nilang mga alien at masaya sila dahil walang namatay sa kanilang mga hero. Samantala ay may hinahabol namang halimaw sina Muman Rider at Chain Toad. Nakita nila ang bakas patungo sa lawa kung saan nangingisda ang dalawang class S hero. Pero hindi alam ni Muman Rider at Chain Toad na sila sina Bang at Atomic Samurai. Ipinakita na sa nakaraang labanan ng mga heroes laban sa mga alien ay naputol pala ang kamay ni Lion na disciple ni Atomic Samurai. Pero hindi ito naging sagabal para ipagpatuloy niyang mas lumakas. Inatake ni Chain Toad ang halimaw sa ilalim ng lawa gamit ang tanikala. Pero mas malakas ang halimaw na nakipaghilahan sa dalawa. Isa pala itong malaking water salamander. Sinisid ng mga mahinang heroes ang halimaw pero natalo sila. Nilabanan muli ni Chain Toad ang halimaw gamit ang tanikala pero ginawa lang siyang pagkain ng halimaw. Hinamon ni Muman Rider ang halimaw at nakipaghilahan sa ilalim ng tubig. Napahanga naman si Bang at Atomic Samurai sa tapang ni Muman Rider at tinulungan ito. Hindi sapat ang tapang lang dahil kailangan din ng lakas. Saka hinati-hati ni Atomic Samurai ang malaking butiki kaya nakatakas si Chain Toad. Saka nagtanong si Atomic Samurai kung sino kaya ang papalit na hero pag wala na sila. Lalo na at mahihina ang mga naglalabasang hero. Sinabi ni Bang na may nakilala na siyang papalit kung sakali at walang iba kundi si Kalbo. Minsan ay binuksan ni Saitama ang isang chichirya ngunit dahil sa lakas nito ay napatalsik sa hangin ang mga chips. Ngunit hinayla niya isa-isa ang mga ito ng sobrang bilis. Aksidenteng nadaplisan ng kanyang nakakamatay na kamao ang ulo ni Genos na kanyang ikinahilo. Hindi pa ito napansin ni Saitama. Ngunit paggising ni Genos ay nag-iba ang galaw nito. Nawalan pala siya ng memorya at nag-akto na siyang parang bata. Sinabi ni Saitama na nag-apply si Genos na kanyang disipulo. Pero biglang nagalit at napamura si Genos dahil imposible daw siyang maging tagasunod ng isang mukhang lollipop. Tinawag pa niyang kalbo si Saitama at boring ang mukha. May kumatok kaya hinanda ni Genos ang armas. Si Siopaw pala ito na nagulat dahil muntik na siya putukan ni Genos sa mukha. Gamit ang kanyan pero buti na lang at hinaranggan siya ni Saitama na nataman ng sunog. Biglang naging manyak si Genos nang makita si Fubuki at inaya itong lumabas.
Pero umalis na ang babae at nagdahilang may nakalimutan. Ngunit sa labas ay tinawagan pala nito ang mga kagrupo at sinabing may nakita siyang jackpot. Samantala ay paiba-iba naman ang ugali ni Genos na parang baliw. Saka may nakita siya sa labas na kanyang sinundan. Ito pala ang grupo ni Fubuki na binalak samantalahin ang pagkakataon na naamnesia si Genos. Pinalabas ng mga ito na nais ni Genos na sumali sa kanilang grupo. Ngunit bago pa magawa ni na Fubuki ang balak ay tumakas na si Genos dahil naduduwag siya. Natatakot siyang napaupo sa isang harap ng grocery. May nagpakita na halimaw at sinabing dahil sa mga tao ay napaalis sila sa kanilang tahanan. Nakita ng mga tao si Genos at nasiyahan sila dahil may hero. Kaya hinabol siya ng halimaw at umalis sila doon. Naisip ni Genos na balikan sina Fubuki, pero wala na sila nang makabalik siya. Kaya doon na siya binugbog ng halimaw, at hindi nakalaban si Genos dahil naguguluhan pa rin siya. Nasaktan ng pagtirada ng halimaw si Genos na siyang dahilan para maibalik ang alaala nito. Bilang pasasalamat ay sinabi ni Genos na aalisin niya ang galit ng halimaw. At madali lang niyang hinawakan ang halimaw at sinunog ito ng buhay. Saka siya umuwi at humingi ng patawad kay Saitama, kung saan siya tinanong ng kalbo tungkol sa mukha nitong boring tignan. Kalaunan ay nagpunta sila ng isang computer game competition. Nalaman nilang makokontrol nila ang kanilang avatar gamit ang paggalaw ng sarili, maliban pa sa tradisyonal na pagkontrol sa avatar gamit ang joystick. Ang premyo ng mananalo ay 5 milyon yen na ang katumbas sa piso ay mahigit kumulang na 2 milyon. Dahil malakas si Saitama ay naisip niyang siya na ang mananalo at sa kanya na ang 5 milyon yen. Ngunit nang maglaro na sila ay agad na KO ang avatar ni Saitama. Dahil dito ay naisip ni Genos na baka may mas malakas pa kaysa kay Saitama. May manlalaro din na ang character ay lobo at ipinakita na ito si Garo. May dragon character din na sipa ang armas at ipinakita na ito si Suiryu. Yung gwapo na biglang pumangit ng binugbog ng halimaw at umiiyak na nagtawag ng hero. Kalaunan ay nagmatch sina Garo at Suiryu at pareho silang magaling. Pareho silang naging excited sa laro dahil sa malakas ang kanilang kinakalaban at ipinakita nila ang kanilang sariling signature moves. Ipinakita pa ang kunwari na mano-mano ng dalawa dahil sa demand ng mga nagre-request na makita ang kanilang laban. Tabla naman ang laban at nagsasaya ang mga manlalaro. Kaso nga lang ay nag-glitch ang system dahil sa bilis ni Garo. Kaya siya binugbog ng dragon character. Hinamon pa nito si Garo pero ayaw ituro ng mga staff doon kung nasaan ito. Pagdating sa finals ay kinalaban ni Suiryu ang tumalo kay Saitama at sa ilang segundo lang ng combo nito ay talo na agad si Suiryu. Naisip ni Suiryu na may mas magaling na martial artist sa kanya lalo na kung VR ang gamit nito sa pagkontrol ng avatar. Ngunit nang ipakita kung sino ang kampyon ay siking lang pala ito na itinago ang mukha. At ang gamit niya sa paglalaro ay joystick. Nakakaloka, na-scam ang mga bida. Isang gabi sa isang basurahan, ay may isang nabuong halimaw. Naipabalita ito sa telebisyon na patungo ang nilalang sa kulungan kung saan naroon si Puri-Puri prisoner. Napanood nito ang balita at gumawa ng butas sa pader para puntahan ang halimaw. May bagong kulong doon na binalak tumakas pero sinabihan siya ng iba na huwag niyang tatangkaing tumakas dahil pag nahuli siya ni Puri-Puri ay wasak ang kanyang puwet. Sa labas ay sinuntok ni Puri-Puri pervert ang halimaw at sa lakas ng suntok ay nasira ang cable ng kuryente. Dahil dito ay nagkaroon ng brownout at nabigyang pagkakataon ang mga bilanggo para tumakas. 10 ang nakatakas sa kanila, ngunit hindi sila hayaang makatakas ni Puri-Puri pervert. Kaya hinanteng niya ang mga ito. Nahuli niya ang isa sa madilim na eskinita at gamit ang lakas, ay pinwersa itong hinigop kaya napasigaw na lang ang ginahasa na lalaki. Dumating naman si Sonic at sinabing huwag siyang masyado, saka hinamon ang matchong bakla, pero sinabi ni Mang aabuso ng Puri na wala siya sa target niya, saka umalis na ito. Nag-uusap naman ang ilang mga nakatakas na lalaki nang dumating ang isa pa at sinabing nahuli ni Puri-Puri ang kasama nila. Naisip nilang kawawa sila pag nahuli sila ng maskuladong bakla kaya mas maganda pag magpahuli sila sa mga pulis para ilipat na lang sa ibang preso. Biglang may dumating na halimaw sa banga, ngunit hindi long hair, dahil mukha siyang malaking butiki ulit. Gutom na daw ito at sa wakas ay may gagawin na daw siyang buffet. Ngunit bigla siyang sinuntok ni Puri-Puri dahil daw sa pagtangka nitong pagkain sa kanyang mga laruan. Agad itong naghubad at madali lang tinalo ni Puri-Puri ang halimaw na kanyang pinangpunas ng kili-kili at puwet. Sa kanya nilapitan ang mga natatakot maabuso na mga lalaki. Sinabi ni Puri-Puri na paparusahan niya ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagsupsap. Kaya nang muling bumangon ang halimaw ay mas pinili nila na panigan ang halimaw na talunin si Puri-Puri. Pero pinatay ito ng maskuladong bakla at walang nagawa ang mga lalaki kundi sumunod. Minsang tagyelo ay inutusan ng ilang mga hero na hanapin ang isang halimaw sa isang bundok. Sa isang lodge ay nagkatagpo-tagpo silang lahat kina Saitama at Genos. Samantala ay nasa labas pala si Sonic at iniispayan si Kalbo,
Ngunit dahil sa kahihintay sa labas ay nabalutan na siya ng yelo at natamba sa loob kaya siya nakita ng mga bida. Tinawag pa siya ni Kalbo na Penis Sound Sonic at sinabi ni Genos na itapon ulit siya sa labas, pero pinakitaan siya ng mabuti ng ilang mga hero. Kaya natouch ng kaunti si Sonic. Kalaunan ay naghiwa-hiwalay ang mga hero at nagpunta ng kani-kanilang kwarto. Sa kwarto ni na Genos at Saitama ay napansin ni Genos ang pagdating ni Sonic na gumagapang sa ilalim at nagpatamaan sila ng armas. Dahil sa amoy ng pagsabog ay napabahing si Saitama, at biglang sumabog ang lodge at namatay ang ilaw. Nang buksan nila ang ilaw ay nakita nilang patay na si Zombie. Naisip nilang ang killer ay kasama rin nila. Nang muling magising si Zombie Man ay sinabi nitong noong mawala ng ilaw ay nagsindi siya ng lighter dahil sa dilim pero biglang sumabog. Naisip nilang ang unang umatake kay Zombie Man ay si Sonic dahil sa bilis nito. Isa-isa nilang tinuro ang lahat ng nasa kwarto pero wala silang maisip na basehan para idiin ang isa't isa. Naalala ni Kalbo si Flashy Flash pero di niya masabi dahil hindi din niya maalala. Kalaunan ay naisip nilang baka isa sa kanila ay nasa ilalim ng kontrol ng halimaw o kaya ay nag-anyong isa sa kanila. Ngunit tumawag ang Heroes Association at sinabing pisikal lang ang lakas ng halimaw at walang kakayahang mang-kontrol o manggaya ng itsura. Muling napabahing si Saitama kaya naisip ni Child Emperor ang teorya ng dust explosion. Dahil daw sa paglalaban ni na Sonic at Genos ay nagkaroon daw ng madaling sumabog na material sa hangin na naikalat sa buong lodge dahil sa pagbahing ni Saitama. Kaya nang magsindi ng lighter si Zombie Man ay nagkaroon ng pagsabog. Nawala lang daw ang ilaw dahil sa sabay-sabay nilang paggamit ng kuryente. Napatingin na lang sila kay Zombie Man. Ikaw rin pala nag-suicide eh. Kaya nang pumasok ang halimaw sa lodge ay dito na lang nila binaling ang kanilang asar na agad na nakatulog. So ito nga yung simpleng special episode ng One Punch Man Season 1 at Season 2. Wala pa po ang Season 3 dahil manga pa lang siya. Hindi pa nagawa ng anime series. Pero antayin nyo pa rin ang ilan pang anime series na ilalagay namin dito dahil marami pa pong di pa naipanood ng GMA at ABS-CBN. Andito po kami para manghunting para sa inyo. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad. Pag like ba agad ay syempre, more anime series to come. Panoorin nyo rin ang iba pa naming mga videos.